Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Mag-aalas 8 ng gabi po rito. 7:35, no? Magbigay lang ko tayong reaksyon dito kay Digong. Duterte, dapat bang madisbar? Ah, pakinggan natin. Si Idol Christian Esguerra, no? Bibigay ko tayong reaksyon dito. Paano po yung mga pinagagawa ni Pangulong Duterte na dating piskal at isa ring abogado can also be disbarred? Di ba, dami mga binibitawan na salita na parang ganun din halos yung binabanggit, no? Halos pabagsakin yung Pangulo, miski dati pa nagmumura, nangahalit ng babae. I mean, as a lawyer, di ba? Pwede bang gamitin po ito mga ito to seek his disbarment? Patagal po namin iniisip yan at a bag full of acts that pwede natin sabihin, kanyang utterances na pagmumura, the very Former President yata ito ng Integrated Bar of the Philippines, eh. strongly worded, colorful languages and invectives. Matagal po namin sinasabi yan at sakop po yan ng bagong code of professional responsibility and accountability, no, ng mga abogado. Since wala na siyang immunity rather, pwede na siguro siyang iablan na rin ethically. So, tingnan natin, medyo na hindi yata maganda mga sinasabi niya noon, even now, then perhaps we can address that right now. Now, ang question dito, Christian, who would have the courage to do that? Yun na mabigat na tanong, di ba mga boss? Ang question dito, Christian, who would have the courage to do that? Tuloy natin. Who would have the kind of disposition to do that? And sad to say, kasama na siguro ako doon, no? Marami nag-hesitate to do that because alam mo na, meron Talagang takot sila kay Digong, di ba? Kilala nila, alam nila kung ano kapasidad nito si Digong, no? Former President na Integrated Bar of the Philippines, who have the courage to do that. Maski ako, aminado ako, sabi niya, di ba? Takot sila. Tuloy. mga influensya yung tao at baka naman sila ma-expose sa danger at saka may practice din naman sila. Siyempre hindi nila harapin yan, no? Kaya isipin natin mabuti. Kung palalampasin natin yan na Christian, then walang mangyayari sa atin. We're talking about the rule of law. We're talking about violation of specific provisions of the revised penal code, which are the provisions are still in effective right now. Now, if you're not going to enforce these provisions, which are criminal in nature, nasa sa atin na po yun. Ngayon, kung hindi mag-aaksyon ang kanyang kasamaan sa House of Representatives o sa Senate, then nasa sa kanila na po yun. Pero meron naman tayong armas, tayong mga citizens. Pwede naman tayong mag-initiate ng mga aksyon na ating pinag-usapan ngayon. Oo nga. Yung nga po isang reality dyan, no? So, kahit malinaw na pwede siyang gamitin na ground, let's say in the case of former President Duterte to seek his disbarment, sino ba nga naman yung mga ngahas, no? Kasi dating Pangulo yan at very influential. Pero nga po, let's focus lang strictly doon sa mga At gaya nga na sabi ni Trillanes, hindi basta tao yan. Halang ang bitukan yan. Davao Mafia nga, di ba? Sabi nga ni Trillanes. Hindi ho biro sinasabi ni Trillanes. Aba? binitawan niyang salita. Hanggang ngayon, mga binibitawan niyang salita. Okay? Strictly, from the point of view of seeking accountability as a lawyer, pwede. Tama ba? Huwag natin pag-usapan yung political aspect, for instance. Kasi kunwari, di ba, nung hindi pa siya naupong presidente, nag-rape joke yan sa madre, di ba? Sabi niya, dapat una yung mayor na nanggahasa doon sa madre, na biktima ng di ba? Na ginahasa na. Hindi lang nauna yun, di ba? Ang dami niyan. Hanggang ngayon, di ba? Yung mismong presidente ngayon, recently, si Bongbong Marcos, minura niya. Sabi niya, PI ka, hindi ka nakagraduate, hanggang second year college ka lang. I mean, taken together, lahat ng pinagsasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, does it actually reflect well on the legal profession? So mga katulad nyo, sa hanay nyo bilang abogado.
It does, it does. Regrettably, it does, Christian. At maraming provisions sa CPRA, sa aming Code of Ethics. Talagang marami kaming pwedeng gamitin doon para paharapin natin ang dating Pangulo. Again, so, balik ako doon sa sinabi ko, sino bang hindi duwag para gawin yun? No? So ang dapat natin Baliktad ang ginamit nito, no? Sino bang hindi duwag para gamitin yun? Sa halip na sinong matapang ang pwedeng gumawa nun, di ba? isipan is we're talking about the rule of law and whether a certain person is above the law. May mga batas na umiiral at hindi natin ginagamit at hindi natin i-enforce. Kaya siguro ganito ang ating bansa. Mismo. Napakaraming nangyayari dito na ang tao ay tumitingin na lang sa ibang direksyon at hindi sila gumagalaw. Kasi takot sila o sinasabi nila, wag na. Kasi wala namang mangyayari yan sa prosecutorial sa judicial system. So, wala silang magawa. At sila na lang yung nakatungangan. Kagaya nung nangyari kay Bryce Castro, di ba? Sinampahan niya ng grave threat dahil pinagbantaan siyang patayin. Sa DOJ pa lang dismiss na ba? Masyadong ma-influensya yung digong mga friend. Sa totoo lang, takot pa sino ka magsasampa? Mamaya bigay tayo reaction dyan. Mga para makita nila. And that is the problem with our system, the judicial and the prosecutorial system that we have. Kagaya nga, huwag na tayong lumayo. Si Trump nga nandiyon, meron siyang nahabla siya ng rape ng isang porn na bakit nakakarating yun sa kanilang justice system, sa kanilang courts. Ba't hindi mangyari sa atin yan dito? Sikat tayo Si Trump ka naman, sinabi niya nakasuhan ng rape, di ba? Dito, bakit wala? Di ba? Hindi lang rape ang to si Digong, napakaraming, di ba? Meron nagnanakaw. Alam natin, corrupt na yung taong yun. Hindi nagbabayad ng huwes, ng taxes. Matagal na, dapat execute na natin yun. Matagal na yun, mga 20 years na. Si Bongbong naman ang binabanggit ni attorney. Wala yung pangalan nito Kilala niyo naman siguro to. Hindi na-execute. Ba't di natin na-execute? Meron po ba kayong tinutukoy in particular? Meron po bang Marcos sa pangalan na yun? Hindi, kasi dapat binabayaran ng taxes ng bayan Ito ba yung estate tax sa mga Marcos na hindi na binabayaran? Naghihirap na yung bayan. Tumataas ang gasolina araw-araw. Hanggang ngayon dapat makakatulong yun. Bakit hindi natin bayaran yun? Kahit konti naman lamang para si Juan de la Cruz ay kumain naman at magkaroon sa hapag na kainan. Ba't hindi natin ginagawa yun? Kasi takot tayo. Okay? Takot tayo. Ayun. Takot tayong mga Pilipino. Kaya dapat hamunin natin ang sarili natin para tayo magkasyon. Sino po ba yung nagsabi ng ganitong famous quote? What are we in power for? Hindi nga nasingil, hindi pa presidente, lalo pa ngayon. Aasa pa ba kayo? Kaya kami mga klase, if you recall, Christian, ang dulo nitong nangyayaring ito, political dynasties, di ba? Kaya naghabla kami sa petition ng Mandamos. Pero ibang usapan na naman yan. But right now, what we're talking about would be the rule of law, Christian. Anybody should not be above the law. Let us enforce the law. No? Kahit na masakit man lamang sa tao nating naakusa. May batas Ba't ba yung batas nandyan? Ba't hindi natin gamitin yan para i-hold accountable mga taong corrupt, mga taong committed some crimes? Ikaw na nga rin na nagsabi na sinong hindi duwag na tao ang gagawa niyang magsampa ng kaso sa mga taong corrupt, di ba? No? Kagaya ng pinag-usapan natin dito, di dapat may mag-initiate yan. Sino mag-initiate? Ang ating inaasahan ngayon would be our representatives probably. The sovereign people's choice. Anong nangyayari? Walang nangyayari. At kung ano-ano ang ating inaatupan. Yung kongreso sinasabi ni attorney, no? At lihis sa ating kapakanan as a tao, as a law, as a state,
lihis dyan. Hindi natin tinututukan ang dapat natin gawin. Ngayon malungkot dyan, sa binabanggit niyo po, Attorney Rico, no? Yung parang lately, I don't know what happened to our politics. Baka naman dati ng gano'n, no? Na-exacerbate lang ngayon. Mas bastos ka, mas balahura ka in public, mas nagmumura ka. Dati, babaero lang, tsaka kurap eh. Ngayon, pinagsama-sama na, no? Parang ito yung mga bisyo na nire-reward pa ng mga tao. Ngayon, habang nag-i-interview tayo, yung mga pumupuri pa kay Duterte sa kabila ng mga kabastusan niya eh. I mean, I don't know. Looking back, what do you think? Saan ba tayo nagkamali? Bakit ganito? I wish I could give you one answer to that, Christian. No? Maraming nag-analyze sa ating, sa ating kultura, sa ating educational system. No? In fact, one author concluded that we are a damaged culture. Hindi natin tinitingnan kung anong dapat ng tama. Yung mga korupsyon sa iba, kagaya nito, narinig natin sa Vietnam, may involved dito sa widespread scam sa financial billionaire. system. Anong kanilang hinatol? Death. Siguro dapat si Presidente Marcos Na-vlog ko na ho yun, yung tungkol sa Vietnam, yung babae, bitay, tapos pati yung mga pinaglalagyan niya, yung mga tumanggap na suhol, lahat, nangyari, pati asawa niya, kulong, di ba? ngayon. Gayahin niya yung kanyang ama. At kung may makita siyang drug seller or drug dealer, pabaril niya sa luneta. And that is a way of showing to the people that he means business. Hindi puro mga palliatives, hindi puro lip service. Kung nagustuhan niyo po itong video, Sa totoo lang mga boss, ICC na lang pag-asa talaga. Mayroong vlog si Atty. Enzo kanina, napanood niyo ba? Sabi rito, yung mga nakiki-operate sa ICC ang pananagutin ng PNP at DOJ. Yun ang sabi. Yung mga pulis na pag nakiki-operate kayo sa ICC, papapanagutin kayo, kakasuhan pa raw kayo, no? Ganun na ho kalupit yan, pero hindi ho ako niniwala dyan. Para sa akin, malalim mo yung laro ng politika eh. Basahin nyo. Sana, tama ako ngayon. Sana tama ako. Si Bongbong, parang, ang basa ko mga chip lahat ginawa na ng Duterte para umalma si Bongbong. Hindi umaalma eh. At bagkos, binebeso-beso pa si Sara. At hindi ko I will not cooperate with ICC. Puro ganun ang sinasabi niya eh. Tapos ito na naman to. Sabi nitong department at saka itong PMP, kakasuhan pa raw nila. Managot daw yung makiki-operate sa ICC. No? Tingnan natin pag nandyan na. Yun ang hinihintay natin mga friend. No? Kasi alam nyo, kagaya ni Digong, napakalaki ho talaga eh. Lahat ho takot eh. Di ba? O tingin si Kibulog wanted na fugitive, lintik ang birthday napanood nyo ba yung birthday? Nag-birthday, grande. Pero wala si Kibulog. Yun ang sabi baka nandun lang yun eh. Sabi-sabi lang, wala. Davao yan eh. Untouchable nga sila dyan eh, di ba? Ka-birthday niya nga pa yung pinakamataas ng pulis dyan eh. Doon pa. Nagse-celebrate sa kanyang kingdom. Yun na. Bongbong, alam ni Mandi ho basta yan, yung mga advisor ni Bongbong ang malulupit dyan. Hindi ho papayag na ganyan ang mangyari. Kasi, kung magdideklara na si Bongbong ng gera, magkano na yan? Magpupuglasan yan. Anong private army? Nakita niyo naman kung gaano ka-powerful ang presidente, di ba mga boss? Ano si Digong? Pag-upo ni Digong, nagdeklara agad ng gera sa Marawi, genera yung Marawi, bomba rito, bomba ron, baka hindi malayong yun ang mangyari pag nandito na yung International Criminal Court para may warrant of arrest. At lalaban siya, ilan lang naman sila eh.
Pag talagang puwersa ng Armed Forces of the Philippines sa pinadala, ang lakas ho ng power ng presidente, di ba? Chief of all Armed Forces of the Philippines. Oh, mauubo sila. Oh, tsaka malupit ho ang advisor niyan, si Bongbong. Pero yun nga, sana, tama ako. Pag ako'y nagkamali, sa bundok ang punta ko, naghahanap ako ng mga doon, parang pugong biyahero. Ayoko na. Oh, kaya ito, galit na galit si Atty. Enzo kanina yun nga. Ano ikakaso ninyo doon sa pagkiki-operate ng mga kapulisan na sinasabi ni Trillanes na 50 kapulisan ang nakausap na ng International Criminal Court. Oh, na pwede silang maging state witness. Oh, parang sila Las Cañas at sila Motabato kesa masabit sila. Oh, talagang nandyan na dikit na eh. Hindi mo pwedeng bulabugin eh. Hindi basta-basta hayop itong ano mo, talagang mabangis na hayop. Kita mo takot eh, yung mga tao talagang takot no. Former President ng Integrated Bar of the Philippines, sinong may tapang ang gagawa niya, no, di ba? Hawak ni Digong lahat eh. Bago siya bumaba eh. Oh. Tignan mo, sinampahan doon sa Department of Justice, dismiss agad. Oh. Lack of probable cause. Yan ang ano ni Bongbong dapat. Oh, yan justice, tapos yung COA, yung mga lahat yan, dapat lahat ng ipinwestong tao ni Digong bago siya bumaba. Kung may chance siya pa sibakin niya. Ganun. Pero malay natin pag nandiyan yung ICC, di ba mga boss? Sakali, di ba? God moves in a very mysterious way, no? Meron ho akong commercial sa inyo, no? Kung paano pinagtawanan ni Apo Marcos Sr. si Kimo. Dali lang ho, Minamaliit. Abay, malaki lang ang tingin mo sa sarili mo. Ungas ka, kupal ka na, walang hiya ka, bobo ka pa. Hindi ka namin minamaliit. Abay, malaki lang ang tingin mo sa sarili mo. Ungas ka, kupal ka na, walang hiya ka, bobo ka pa. Hindi ka namin minamaliit. Abay, malaki lang ang tingin mo sa sarili mo. Ungas ka, kupal ka na, walang hiya ka, bobo ka pa. Galing ng gumawa nito. Talagang binuhay si Marcos Sr. At ang napag-tripan ni Marcos Sr., si Kimo. Mag-collab na po tayo mga host. Basta yon mga friend. Dapat yung mga biktima ho ni Digong sa loob ng 6 na taon, yung mga nangamatay na sinasabing 30,000 o whatsoever. Taki mo, kung 30,000 yan o 35,000 yan na sinasabi, times 2 mo yan. Or times 3, nanay tatay niyan, yung anak pa niyan, asawa niyan. Kada isang nabiktima niyang war on drugs ni Digong. O, di ba? Magsasama-sama po ng minsanan. Dapat matibay ho ang coordinator niyan. O, wala bang coordinator ang ICC? O, at ang isisigaw nila, Presidente Bongbong, maawa ka sa amin, huwag mo kaming ipagpalit kay Digong. Ganun na mangyayari yan eh. Pero hindi ako niniwalang yun hong gagawin ito si His Excellency, Hindi ako niniwala doon. Poproteksyonan niya yung yung kriminal na inaakusahang crimes against humanity, di ba? Palagi ko one time lang ito eh. Minsana na lang. Sana nga tama ako, Pag nagkamali ako sa bundok, ni Pugong Biyahero ang bagsak ko. Pakaganda ho talaga niya mga pre. Oo, hindi biro. Mantay mo. Nakaya nilang magparally, prayer rally. Dito mas magandang prayer rally. Ang ganda ho ng ano niyan, ang dating niyan, kasama ng mga biktima ng EJK. Total marami namang paring tumutulong, mga human rights na tumutulong sa mga naapi nung panahon ni Digong, di ba? Mga nangamatay nung panahon ni Digong. Sama mo na yung 34 sa bungero. Na hanggang ngayon, ni balahibo, walang nakikita.
Oh. Na walang ginawa naman to si Justy Harris. Emulya, Diyos ko. Ewan. Napakahina. Nakita na nga kung sino dumampot. Walang malaman kung sino mastermind. Laking kabaw katangan. Sino may pasabong? Yun ang mastermind. Simpleng naman. Sinong may pasabong? Hindi yun ang mastermind. Ano pang inahanap niyang mastermind? Di ba? Ay, naku. Magkulab na ho tayo, mga friend. Sheila Santos, shout out. Palakpakan pa yung mga tanga. Tanga. Yang pari na yan. Mukhang tsekwa. Kasi Karox. Oo nga eh. Hindi ko tinapos eh. Mahaba speech niya pero talagang Harry Roque ang dating. Oo. May sapak din. Noel Tenco, shout out. BBM lang ang ayaw sa ICC. Di ba? Hindi natin alam, Noel. Hintayin natin. Noel Tenco ulit Baka hindi obispo ng Katolik yan. Malamang aglipay yan. Anong aglipay? Malamang baliw. Sabi nga siya, di ba? Maraming kulang tayo sa sabi ni BP Lenny Robredo sa psychiatrist. Pati pare may baliw na rin. Ganun ba yun? Ng puto. Chupista Bunao. Shout out. Good PM po, kuya. At sa mga ka-warriors. Naku, Kuya Rox. Baka di si Dudes ang nagustuhan. Baka kamal-kamal na salapi ang nakita niyan. Mga kaparian. Mawalang galang na po. Pwede nyo po bang tanggalin na po nyo ang inyong samahan kung sino man pong obispo. Obispo na yan. Tatanggalin na sa samahan kung sino obispo na yan na kumakampi sa mali. Di tanggalin nila. Basta kumita na siya, di ba? Ewan. Chupisa Bunao ulit Kuya Rox, isa ako. Kuya Rox, isa ako. Si Attorney Claire Castro ang gaya ni Attorney Claire ang kailangan ng bansang Pilipinas at iba pang matitinong politiko. God bless po and good night na po. Good night. So, peace love gina. 3JC Hope shout out 3JC Hope. I vote for Attorney Claire, Attorney Enzo, saka yung isa pang attorney na sumopla kay Roque. Attorney si Luke Espiritu, friend Jane. Luke Espiritu yun, oo. Sana magsitakbo sila. Ang problema nga lang, yung Comelec yun ang malaking problema. David Alvin Mendoza, shout out. Hi Karox sa mga Rocky Warriors, good evening po sa lahat. Sa tingin ko po, mas mataas pa ang rate ng mga may gustong ipaaresto sa ICC digong nyo. Oo, totoo. Hayaan na po natin silang mag-rally para naman mabawasan yung nakurakot nila. Wala naman mangyayari dyan. At saka Karox, birthday daw po ni Pacquiao. Ngayong araw, batiin ko lang po ng happy birthday and may you have many more arrest warrant to come. Walang yan. Mo. Pero sindikato talaga to mga friend. Malaking sindikato. Dapat lahat takot di ba? Asan yung magsasampa ng kaso? Sabi ni Gordon. Wala nang immunity yan. Wala nang makapagsampa. Di ba? Parmali, gumalaw ba? Ayaw magsipirma yung mga senador. Hindi malaking kaso yan. Malaking parang El Chapo. Si El Chapo naglalagay sa gobyerno para siya makatakas. Marami siya sa dami ng pera niya, tinatapalan niya. Ilang beses pa siyang nakatakas. Bandang huli, doon, kulong ni si El Chapo, di ba? Life imprisonment with no possibility of parole. Pero matagal siya na, talagang billion din ang naging pera ni El Chapo. Naglalagay lang siya sa gobyerno. Ito, mismong siya ang gobyerno. Sabi nga ni Las Cañas, di ba? Sabi rin ni Motabato,
Chupista Bunao ulit to. Kuya, ang pumalit at ang pinalitan ay mag-ama lang yun na ang sabi niya ay mangloloko. Kuha mo na ba? Sinabi mo pa. David Allen Mendoza ulit to. Karox, baliw din o may sapak sa utak yung obispo na nagsasalita. Kung sa Katoliko yan, sana po ipatawag sa simbahan yan, obispo na yan, at tanggalin na sa pagkapari dahil paano mo ipa-aresto ang ganyang pari kumakampi sa kampo ni Satanas. Magkano ba ang binigay sa'yo? Nagtatanong lang po kami. Ako, David, sa tansya ko, peke yung pari na yun. Yung obispo na yun, sinabi lang. Alam mo, maraming ganyan eh. Yung kapatid ni Mang Hussein, kapatid niya, dati pastor-pasturan siya. Tapos, ginawa niyang bishop yung sarili niya, ang dami pa rin naniwala, ang tanga, anak ng puto, anong klase katangahan. Good morning, bishop. Sabi sa kanya ng mga nagko-comment, ulul talaga. Ewan, tanga. Ay, naku. David Allen Mendoza ulit, Karox, baka naman po nakabatak si His Ecstasy kapag ini-interview siya tungkol sa pag-aresto ng ICC, kaya digong nyo, baka po yun ang trip niya, ha? Alin Taya mo. Good evening po, Tay. And to your whole family at Rocky Warriors. Dahil po yan, Tay, sa inyo, Tay, ng mga vlogger ng katotohanan at sa pamamagitan niyo po, naririnig at tinig ng mga taong matuwid. Kaya dumadami ang namumulat sa katotohanan. Naway, huwag tayong magsawa sa pag-vlog ng katotohanan at sa pagbasa ng mga comment namin na tama at may kabuluhan. Diba? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuyang Rox, at sa inyong may bahay. God is always good. Sinabi mo pa. Basta to, mga friend, alam naman ni His Excellency na hawak niya. Pero yun nga, ginagawa sa kanya nito, itong mga grupo nitong si Digong nyo. Talagang pinagagalit siya. Lahat ginawa na sa kanya, pero nakangiti lang siya. Sabi na nga ni Excellency, di ba? Pasensya na kayo, asawa ko, hindi marunong sa politika yan. Remember, hindi ka pa sikat, Digong. Marcos na yan. Ha? Hindi ka nga nakaporma ng panahon yata niyan eh. Yung tatay niyan. Di ba? Ayon pa nga sa'yo, di ba? Na dilawan ka, yung nanay mo. Kaya ka napwesto dahil nga kay Cory Aquino. Handang huli, winalang niya mo rin, di ba? Alin tayo mo nito. Sige lang, Mima, pagpatuloy mo yan na tamang ginagawa mo. Baka sa patuloy mong pagkampi sa tama, baka sakaling unti-unting mabawasan o malinis o maalis ang galit ng mga taong nagalit sa iyo dahil sa paggawa mo ng maling kwento at pagsira mo kay BP Lenny. Nagsisi naman na siya, sinasabi niya, di ba? Alin tayam ulit to. Tay, narinig ko sa balita 39,000 ang kabuuan ng biktima ng war on drugs dito tayo. Yun nga, kung 39,000, tayo mystery mo yan. Kasi mga naiwan yan, tapos magrarally daang libo rin yan, di ba? Alin tayo mali to. Tay, Katoliko yan, Tay. Pabor yan kay Duterte na obispo na yan, o pari na yan. Kasi, di ba, nung si Duterte ang leader, daming namatay na daan-daan sa simbahan sa kanila. Yung binibindisyonan muna at patay bago ilibing. Nagbibigay yan ng sobre. Tinatawag donasyon. Di madami silang income pag madaming patay. Hindi naman siguro. Raul Villanada ulit Baka nga naman peking obispo yan ng peking reliyon under sa peking pastor na peking sekta. Masakit sa ulo.
ano ba tunay dito. Kaya nga, ako, Raul, talagang tingin ko pa lang sa itsura na yun. Peking-peke yung ayupak na yun. Gunggong. Bansiker, shout out. Speaking of Subic connection lang, speaking of Subic connection lang sa Obispo. Sa Obispo na yan, dati ng disiplinado mga yan dyan. Oo, yung sa Subic, oo. Raul Villanado dito. Sang-ayon ako dyan na mag-rally ang mga biktima ng EGK. Kung yan ang malaki, ang bilang, sampal kinadigong nyo yan. Oo, tsaka yun nga, maiipit na si His Excellency. Dahil yun nga, papalit mo sa mga taong ito na pinirwisyo nung sinasabi mong hindi mo kinukonsider na political enemy na si Digong. Oh, yun lang yun. Ha? Tao ka ba? Kung hindi ka tao, wala kang konsensya. Kalat ni Baya, shout out. Karaoke, pwede na bang ang mima na yan? Lumalablab din ba yan? Patay tayo dyan. Di ko alam kung ano. Hello, Miss Akira Milus. May you have a blessed day. Ingat palagi. Shout out, Akira Milus. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan sa Italy. Sabi ni friend Shervin. Si Rox, ano po ba talagang maiitim na lihim ang meron? Anak ng pinakahudas sa lahat ng hudas, ayaw ipahuli o di ipahuhuli di siya po ang magpahuli. Kung nagpapakamatay po siya, siya na lang po magbigti. Huwag niya pong idamay ang buong Pilipinas, kinam. Kung ganyan po si Rox, huwag na po siyang magdrama at makipagplastikan po sa mga allies na bansa na halos ipagduldulan ng kanilang mga suporta at tulong para tayo maisalba. Pero ang pinutukan ng lintik na yawa, ganyan ang pinagdadadali, buwisit. Ano akala niya po sa atin? Mga para lang po tayong mga surot, pwedeng patayin at tapak-tapakan. Sinong di aatakin ng high blood at kirot ng rayuma dito sa pinutukan ng lintik na ito, si Rox? Buwisit yawa. Buwisit na yawa, sabi niyo. Hintayin mo kami. Hintayin mong ikaw balikan at parusahan ng mga allies countries. Kasi isa kang pulpul na bugok na puro abo. Ang hangin laman ng utak. Lumayas-layas ka nga dyan. At baka di na kita matansya. Kurimaw, na hinduropot ka. Wala ka silbi, buwisit. Layas. Kandamontres ka. Baka mapitik ko lang ang patutoy mong grabing pagkaduwag. Buwisit, leche ka. Pinamait mo mabuti yung punong tenga ko. Ginam. Galit ka na naman, Tia Delica. Hindi. Baka sakaling may inaantay talaga siya. Antayin natin yung ICC pag nandiyan na. Sabi ni Arlene Tayam, tama tay, narinig ko yung din ng balita. 60% ng mga Pilipino ang gustong makita ang katotohanan at gustong papasukin ng ICC para sa katotohanan. Totoo. Bukas ko na po tutuloy itong mga comments nyo, no? Shout out ko lang po muna. Alberto Olaer, shout out. Ladies Anita, shout out. Ted, shout out. Cat Gray, shout out. Oscar Asoro, shout out sa inyo mga boss. May tumawag po kasi. Diretso pa po ako ng ospital, no? Gabi na
Oo. Bukas po ng umaga, magbablog ako. Tutuloy ko itong pagbasa ko ng mga comments nyo. Erlinda Aquino, shout out. Ha? Totong Gonzales, shout out. Marius Giluma, shout out ha. Moika Buras, shout out. Librado Ludovico, shout out. Elizabeth Iscare, shout out mga boss. Pasensya na, bukas po talaga babasahin ko lahat 'tong gaganda eh. Sayang may tumawag po kasi. Arnold po si Diego, shout out ha. Rodelia Alpilor, shout out. User, shout out. Richard Ramos, shout out. Al Olalia, shout out my friend. Mary Grace Santos, shout out. John, shout out John. Sancho Panza de la Brocha. Benhor Flores, shout out. Joe Flores, my friend. Brother Elias Ischo. Federico Mandak, shout out. Yanong Galing, welcome to the club. Marilo Pabianak, shout out. Apolinar Tolentino, shout out. 3JC Hope, shout out. Jane Labaina. Ricardo Gonzales. Amado Galang. Christian Chengnak, shout out ha. Dan Bito Channel, welcome to the club. Domingo Alfonso, shout out. Rosie, shout out sa inyo mga boss. Bukas na po ulit. Magandang gabi po. God bless. Mag-comment pa rin po kayo. At baka mabasa natin. Bukas ng umaga po, baka makapag-vlog pa ako. Oo. Maaga, baka maaga ako makapag-vlog bukas, mga friend. Hindi ko nabasa, masakit ang loob ko kasi pupunta pa ako hospital. O nakakumpine mo yung apo ko eh. God bless mga boss. Dasal. Ay nako. Yun na lang ang pag-asa. Habang iniintay ang ICC, ito naman mga nabiktima ng war on drugs sa Digong, magkaroon ng gatherings, sama ang pare, madre, lahat. Prayer rally, yun ang totoo. Oo, para mabigyan ng hustisya ang mga nangamatay nung panahon ni Digong. Magandang gabi po, mga boss.